Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Tutol si Senador Amy Marcos sa mga pagbabago sa alokasyon ng pondo sa ilang proyekto o programa na nakapaloob sa panukalang budget para sa susunod na taon. Ayon sa mambabatas, nagkagulatan na lang sa naging dagdag bawas sa report na inilabas ng Bicameral Conference Committee para sa 2025 budget. Kabilang na dito ang ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP na wala sa inaprubahan ng palasyo ngunit naidagdag ng dumaan ng panukala sa House of Representatives. Naialis ito ng maipasa sa Senado dahil sa hindi malinaw na proseso ng pamamahagi nito ngunit naibalik ulit sa BICAM na umaabot pa sa 26 billion pesos ang inilaang pondo. Habang sentimiento naman ng presidential sister ang mga nabawasan ng budget at iba pang lehitimong programa. Ang 4Ps, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor. Walang matatanggap, walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at sa anumang pangangailangan. Zero sila. Ilan pa sa mga napuna ng mga senador ang pagbabawas ng 12 billion pesos na budget ng Department of Education o DepEd. Inaprubahan ng BICAM ang 737 billion pesos na budget ng DepEd na dapat ay may pinakamataas na pondo alinsunod sa batas. Ngunit mas malaki pa ang naibigay sa Department of Public Works and Highways o DPWH na umaabot pa ng mahigit 1.1 trillion pesos. Paliwanag ni Senador Marcos, kaya pa namang maisaayos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng BICAM report at maibaba sa Kongreso. Hindi pa naman niya pinipirmahan eh. Pwede pa talaga ayusin. Habulin pa sa BICAM. Pakiusapan ng lahat na talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. Bunsod dito, naisipaabot ni Senador Amy sa kanyang kapatid ang pagkabahala nito sa panukalang pondo. Nananawagan ako sa aking kapatid, ng ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Dagdag mensahe pa ng senador sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos na ayaw niya itong mapahamak at mabigo sa kanyang pamamahala. Dapat anya'y mag-ingat sila sa mga inaakala nilang mapagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mas nakararami at nangangailangan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.